Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa billionario.com. So, ang title is PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. PCCI, Brian Ang, flags, lopsided tariff cuts, bongbong got from Trump. Umalma, hindi nagustuhan, dismayado ang mga opisyales ng biggest business group sa Pilipinas, itong Philippine Chamber of Commerce and Industry, yung kasunduan ng Pinas at US sa tariff deal natin. So, ito, 12 hours ago. The Philippine Chamber of Commerce and Industry on Wednesday said that the slight downward revision of U.S. tariffs on Philippine imports from 20 to 19 offers little relief to local exporters who continue to face significant barriers to competitiveness in the American market. Halos kakaunti daw ang alibyo. Ano ba yung alibyo? Parang Bisaya. Kakaunti ang ginhawa ng ating mga exporters doon sa 1% na top negotiator kuno ang ating presidente. Nung sabi ng presidente, that's a significant accomplishment. Sabi naman ni Senator Jaime, paano tayo mananalo yan? 1% lang ang inyong na-discount. Ayan tawag sa presidente ngayon, 1% discount. Ito na, mga negosyante, mga exporters. Sabi, halos hindi namin mararamdaman. Hirap na kami. PCCI Vice President for Trade, Brian Ang, said, the marginal adjustment, marginal, napakalit, does not change the fundamental problem. Philippine goods remain more expensive compared to export from countries that were granted deeper tariff cuts, he pointed out. So, example, Vietnam. Ang galing ng Vietnam. Ilan ba yun? Medyo nakakapag-inter. Vietnam, from 46% na ibaba nila sa 20%. Japan, mas magandang Japan. From 25% na ibaba nila ng 15%. So dahil ang Japan 15% lang ang buwis nila, mas competitive, mas mababa ang presyo ng produkto ng Japan sa US kumpara sa atin na 19. Ganon ang ibig sabihin. Kaya kawawa, hirap na hirap pa rin itong ating mga exporters. Okay, even today, ito ang pronouncement ni Mr. Brian Ang Vice President for Trade. Even today, we will immediately feel it because we are already not competitive. There is really no hope. Walang pag-asa. No hope for our local exporters to sell to the United States with this add-on tariff. Mga negosyante na, wala na tayong pag-asa. So, anong ibig sabihin kung walang pag-asa? Baka magbabawas sila ng trabaho, trabahante, basta apektado ang local exporters natin sa 19% na taripa. Ano pa? Ang noted, the disparity becomes more glaring when compared with reductions granted to other nations. Okay, sabi niya, you have to look at other countries. We were increased from 17 to 20% tariff, but there are other countries who receive a reduction in tariff. Example, Moldova, Sri Lanka, even Iraq receive a 9% reduction. So, it just shows we are not a favored partner. Wow! Palakpak naman! Ironclad commitment kunuhay.
Ironclad lang, pagdating sa military, kasi nga kailangan tayo ng US eh. Napaka-strategic ang ating location sa pakikipagyera nila with China, Taiwan later on. Kailangan nilang Pilipinas. Kaya, ironclad commitment. Pagdating sa trade, baliwala tayo. Mas favored nation pa nila. Ito galing sa negosyante. Mas favored pa nila ang Moldova, Sri Lanka, and Iraq. 9% reduction. Meron bang mga US bases, EDCA sites sa mga country ito? I doubt so. So, dito nyo makikita kung paano tayo trinatrato ng US. Okay? Palagi kong in-emphasize, hindi ako anti-US. Okay? Galing kami sa US, nagbakasyon. Last year, nag-enjoy kami na mag-asawa. May anak kami doon, maraming kamag-anak, maraming kaibigan. So, kailangan natin ng US. Kailangan, problema itong US government, Trump administration, tingin nila sa atin mababa. Hindi tayo favored nation. Kaya nakakadismaya. Mabuti pa ang Thailand, may balls. Bakit? Ayaw nila ng zero tariff yung US products papasok sa Thailand. Ayaw nilang zero. Sa atin, pumayag na zero. Kaya, babaha ang mga American products dito. Kawawa na naman ang mga local manufacturers natin, lalo na yung mga sakyanan. Ano pa? The increase in tariff comes at a time when Philippine exporters are already grappling with high input cost, freight expense, and a weakening global demand. Industry leaders fear the added burden may result in lost contracts, reduced production, and job cuts across key sectors. So, yun po. Walang pag-asa. Sabi ng, napakasakit, Kuya Bongeng, ang nangyari sa ating bayan. Napakasakit, Kuya Bongeng. Sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Napakanta tuloy tayo. Ikanta na lang natin ganyan ang style ng ating mga leaders niyan So, wala. Nabudols tayo, magtiis tayo hanggang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og yero, so mag-atop na ni siya karon. O karon naman nagid si Angkol sa pag-atop sa iyang bagong balay. O maayo na gid nga tan-awon. Sa Ginoo atad sa sing Oo. So, kuan kol kining imong balay dugay na gid kayo ay pa ka nakatukod og bagong balay. Dugay na rin. Napulo na kato ig ayha pa ka nakaatop. Salamat.
Oo, so salamat kayo, Col.